Yan, so sakto to. Bago magkatapusan siguro itatry natin silang pakainin ng pre-starter zero mga kabady. Kasi kung pan lang, pagbabasihan natin yung mga bunganga nila, kasya na yung kwan, yung pre-starter zero after mga 3 days 4 days ganyan, kaya na nila yun. Good day mga kabady. Yan, so nagpe-prepare na po tayo dito sa likod, at ang ating pong panahon ay maula pero maaraw na mga kabady, at ang ating oras po ay 9:37 na ng umaga, ika 24 days na po ng ating mga fingerlings. Yan, so papanda rin ko muna yung solar, then tsaka tayo magpapakain mga kabady. Start na. Yun mga kabady, mga 100 grams pa to. Buti naman at umaraw na din sa wakas. Yan o, ganda na ng panahon na naman. Pero hindi tayo sure mamayang hapon or tanghali. Yan, at ang ating mga tilapia ay maganang kumain, gawa ng gutom sila, at maganda na ngayon yung panahon mga kabady, kaya magana silang kumain. Tapos konting-konti na lang din, at malapit na tayong mag-try sa kanila ng pre-starter zero. Tapos nakausap ko rin si Manong Ryan kahapon dahil nagpapakain siya, so nakapagkwentuhan kami ng kaunti, at sabi nga rin niya na malalaki na rin tong ating alaga, at halos magkakasize talaga sila. Yun din yung na-notice niya dito sa ating fish pan. Yung sa kanya naman ay maganda na rin, medyo malalaki na sila. Pwede na rin na panoorin habang kumakain. Pero yung pagitan nitong fingerlings natin tsaka yung fingerlings niya ay mga 10 days ata. Kita nyo ba sila? Ang dami nila dito. Mga nandito yung mga 4,000 siguro to. Ang init na ngayon mga kabady.
Wala pa akong 15 minutes yata dito sa fish pond. Pero medyo pinagpapawisan na ako mga kabady. Ang dami nila, kapal eh. Nakakatawa naman. Yan, so sakto to. Bago magkatapusan siguro, itatry natin silang pakainin ng pre-starter zero mga kabady. Kasi kung kwan lang, pagbabasihan natin yung mga bunganga nila, eh kasya na yung kwan, yung pre-starter zero after mga 3 days, 4 days, ganyan. Kaya na nila yun. Meron na naman tayong tilapia na yung itim yung buntot eh. Nung unang grow natin, meron lang bukod tangi na ganon, itim yung buntot. Tapos ngayon meron na naman ako nakitang ganon. Yan, tapos sa water quality naman mga kabady, ayos na ayos. Tignan nyo naman, murky lang siya, hindi siya yung katulad ng unang grow natin na green or dark green. Yan. Dahil yung sa lumot mga kabady. Kasi nga nung unang grow ay wala pa tayong overflow, pero ngayon yan, napakalaking tulong yan. Isa yan sa mga dapat i-consider. Pagka magpifish pan, dapat may in at may out na tubig tayo. Pero siyempre maliliit pa naman itong mga to, hindi pa ganun kadami yung waste nila, so hindi pa tayo ganun ka sure na hindi magiging kulay green ang fish pan. Pero sabi ko nga, compare before, nung wala pa tayong overflow, ay mga ganitong panahon medyo nag-start na mag-green. Pero ngayon, yan, wala lang siya, yung murky. Yan. Akala mo yung katatapos lang ng baha na galing sa bundok. Yan. Tas kinabukasan, yan, ganyan ang kulay pag sa mga ilog mga kabady. At okay na rin yung ganyang kulay mga kabady, just in case na kung malaki na sila, masarap silang panoorin kasi nga kitang kita natin sila. Ngayon pa nga lang na fingerling stage pa sila, kitang kita natin sila ng ayos at malinaw. Ayan o, diba? What more pagka malalaki na sila, tas ganito lang yung kulay ng tubig. So ang sarap pagmasdan nun mga kabady. Tsaka sulit yung inyong magiging panonood kasi nga makikita nyo ng malinaw yung ating mga alaga. Dami nila dun mga kabady, nagpuntahan na dun yung iba, tapos yung iba dito naman. Ngayon namamasyal-masyal na sila kasi tapos na silang kumain. Yan, so mga kabady, puputulin ko na muna dito yung video. I-update ko na lang kayo mamayang tanghali kung sakaling ang panahon ay maganda, so makakapagpakain tayo. Yan, mamaya ulit. Update mga kabady, 1:34 na ng hapon. Yan, so magpapakain na tayo. Pangalawang kain nila ngayong araw. Tara, samahan nyo ako. Start na mga kabady.
Dito na ulit tayo sa spot mga kabady. Yun, buti naman nakapangalawang pakain tayo ngayong araw. At sana naman ay makatatlo tayo. Pero parang medyo malabo. Tingnan na lang natin mamaya mga kabady. Manalig lang tayo para makapagpakain ng ng hapon mamaya. Mas lalo silang naging aggressive sa pagkain mga kabady. Kasi ang ganda nga ng panahon, medyo mainit-init, tapos umaagos ang tubig nila. Yan, dumadami na rin yung mga kangkong sa gilid, pero okay lang naman. Wag lang silang tawag dito, yung mismo dyan sa loob ng fish pan na nakatubo mga kabady, or yung ugat nila dyan galing sa ilalim, tapos umangat lang sila pa ibabaw. Yung mga kangkong na yan galing naman yan dyan sa may side lang, yung mga tinatapon-tapon lang namin dyan sa side kapag naglilinis, gumapang lang tapos nahulog dyan sa fish pan. Yan. So okay lang yan kasi yung ugat niyan nakalutang lang, kapag tatanggalin madali lang. Pero kapag kayong dito talaga sila sa loob ng fish pan tumubo, yun mahirap mga kabady. Kung mapapanood yung mga first na land preparation ko dati, grabe, almost 80% nitong fish pan puro kangkong yun. Ang hirap tanggalin, tapos mabigat, tapos may amoy, medyo mabaho yung amoy kasi yung ibang dahon, tapos yung mga tawag dito, yung stem nya medyo nabubulok na, kaya ganun ang amoy. Kaya sinikap ko talaga matanggal yun nung first day, nung first preparation natin. Sawa naman ng Diyos, wala kayong makikita dyan na nakatubo dyan sa loob ng fish pan, kasi talagang hinukay ko yung kanilang mga ugat para matanggal ko lahat. Yan. Kaya malinis tong loob ng fish pan natin mga kabady. Doon nung nag land preparation tayo ulit, may mga tumubo, mga buto ng ipil, mga ganyan, mga ibang damo-damo, tumubo ulit sila. Pero namatay din kasi nga malulunod na sila kasi nakalubog na sila sa tubig. Yan, so ito na lang yung ating feeds mga kabady, lalahat ko na. Yun. Tapos flat na flat pa yung fish pan natin mga kabady, yung putik niyan flat pa, unlike nung sa iba na medyo pa-slope na, gawa ng matagal na nilang kinakargahan, tapos yan na, nagsama na yung putik at burak, kaya kapag nilusong mo medyo malalim na rin yung putik. Ito matigas pa kasi nga pangalawa pa lang natin na paglalagay. Pero kapag tumagal-tagal, for sure magiging ganun din to. Pwede naman na tanggalan paunti-unti kahit yung kumbaga yung nasa ibabaw lang na putik mga kabady. Siguro pagka nangyari yan nakapag-ipon naman na tayo kahit papaano, para nang sa ganun mapahukay ulit natin yung ibabaw, mapatanggal natin. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady, na ibigay ko na ulit sa kanila.
550 grams na pala yan mga kabady, yung pinapakain ko sa kanila ngayon. Dinadagdagan ko ng dinadagdagan kasi nga ang bilis nila lumaki, kaya kung mag-i-stick tayo dun sa dating natin pinapakain, masu-short yan. Yan, tsaka ano lang naman, pinapaubos ko na lang din naman yun, yung Fry Booster 3 na binili namin ng last time, kasi itatry na natin mag-mix sa susunod na mga araw ng pre-starter 0. Kasi kung mapapansin nyo, pansin nyo ba yung mga bunganga nila, medyo malalaki na rin. So maliliit lang yung butil nun, mas maliit pa sa, or kasing laki lang ng butil ng mustasa yon, or buto ng mustasa. Ngayon sa nakikita ko yung bunganga ng ating mga fingerlings ay medyo malaki na. Sure yan na kakasya na yan, makakain na nila yan. Yan, so update ko na lang ulit kayo mamaya mga kabady, kung tayo po ay makakapagpakain ng hapon. Siguro mga 4:30 or 5 na tayo magpapakain. Yan, so mamaya ulit mga kabady. Update mga kabady, saktong alas 5. So magpapakain na po tayo, gawa ng malapit na naman yung mga maitim na ulap dito. Tara, samahan niyo ako mga kabady. Start na. Yun, so mga kabady, nagmamadali tayo magpakain, gawa ng malapit ng umulan. Kasi papakita ko sa inyo mga kabady, saglit lang. You know, rainbow. Tapos medyo maitim na yung ulap na yan, malapit na dito sa amin. Tapos may rainbow pa mga kabady. Kaya minamadali ko na para kahit na umulan mamaya natunawan na rin sila kahit papano. Kita nyo ba? Ngayon lang ulit tayo nakapakain ng 3 beses mga kabady. Ilang beses pa lang tayo nakapakain ng 3 beses mga kabady. Palaging 1, 2, ganun lang, gawa nga ng panahon. Yan, pero ngayon naman nagdadagdag na tayo ng pakain kapag hindi sila nakakakumpleto, para mahabol din at para hindi sila gutom na gutom. Yan. Malapit na rin pong maubos yung ating Fry Booster 3. Siguro mga nasa mahigit 2 kilo na lang yun, or 3 kilo, mga ganun. Tapos bibili pa siguro ako ng mga kuwan lang, mga kahit 3 kilos pa. Tapos pre-starter 0 na, i-mix natin nang sa ganun paunti-unti na silang masanay. Yan, so konti na lang to mga kabady.
Dito na lang. Yan, so tapos na tayo magpakain mga kabady. Naibigay ko na rin yung kabuuang pagkain nila ngayong hapon. At yun nga, nagmadali tayo gagawa ng malapit ng umulan. Ayan oh. Maya maya lang aambon na. So nagmadali na lang ako mga kabady. Bali nakatatlong kain sila ngayon. Salamat naman. At ganun pa rin, patuloy pa rin sa paglaki ang ating mga alagang fingerlings. Yan, so hanggang dito na lang muna mga kabady, kasi magpapakain pa ako ng ibang mga alaga. Yan, so bukas ulit, bye bye.